Ah. Magkakakilala kayo dati? Hindi po. Pero ngayon, BFF na kayo lahat, ano? Yes po. Sus Maria Josep. Saan natin nakilala itong Lorna Cruzat at Joel Capua? Sir Alex, saan niyo nakilala? Nakilala ko po si Ma'am Lorna Cruzat sa isang kaibigan po. Kaibigan? Yes po. Okay, so personal. Okay. At yung kaibigan na yon ay nakapag-abroad? Hindi po. Nasa Pilipinas po. O sige, hold that thought. Ma'am Mary Jean, kayo naman, saan nyo naman nakilala itong mga ito? Sa ano ko po, sa agent ko po. Sa agent mo? Opo. So kapwa nila parang kasamahan? Opo, agent po nila. Okay. Meron bang kumpanya ito o placement agency, sir? Ma'am, bale wala po silang, may placement po for processing fee ang hinihingi nila sa amin. Hindi. Ibig ko sabihin, meron bang opisina Wala po, ma'am. nadala Wala na po. pangalan? Wala po. Walang pangalan ng opisina, so Wala po. tao lang talaga. Opo. True Tapos, agent po. through agent lang kasi mga ahente Opo, nga sila. katulad po namin. Kaya po namin nakilala si Cruzat Pangs Recto, gawa po ni Ronaldin Mendoza. Dahil siya po ang agent namin. Totoong agent itong si Ronaldin. Sabi niya po, ay agent po siya ni Pangs. Kaya may nakapagbayad through Pangs dahil kay Ano itong Pangs? si Cruzat po, si Lorna. Siya po Pinaka-mastermind. ang pinaka-master dito eh. Bakit Pangs ang tawag nyo? Opo, Nickname po. niya po, si Lorna. Lorna Pangs. Opo. Opo. Pangs. Ano ibig sabihin ng Pangs? Pangga? Grabe naman yan, ate. May mga agent po, kaya po namin nakilala siya through Facebook kasi dahil sa GC namin. So nung nakapasok kami, pinag-medical nila kami, tapos pinagbayad nila kami sa processing fee para sa COE. Which Certificate of Opo, Eligibility. which is na hindi namin hawak ang certificate Mga na dokumento. Through cellphone lang din po na Picture lang. picture lang, print lang na keso ganito Sandali. ngarne. Balikan ko naman si Mary Jean at saka si Alex. Bakit kayo nagtiwala? Anong meron dun sa mga taong nagpakilala sa inyo? Kasi hindi nyo kilala ito sila, di ba? Tama? Hindi po. Pero kilala nyo yung nagpakilala. Opo. Tama? Opo. Okay. Bakit kayo nagtiwala? Anong meron? Anong pangako doon? Sa magandang trabaho at magandang sahod po. Kasi honestly, meron na doon kami sa Qatar nagkakilala po. Sa Qatar naman kayo. Opo, So, dati ka na. Opo. Okay, tapos? Pinauwi niya kami kasama yung jowa ko, tsaka yung isa kong nanananayan galing Qatar. Oo. Dahil magpa-flight na nga daw kami ngayong May 21. Pinauwi. May trabaho ka sa Qatar. Opo. Nakilala mo ito sila sa Qatar. Opo. Sinabi Through FB. through FB. Opo. Tapos, mas malaki sweldo. Opo. Yun ang sinabi. Opo, mas magandang pamumuhay sa So, Canada. iniwanan mo yung trabaho mo doon? Opo. Or end contract ka naman talaga na? Hindi po, iniwanan ko po talaga, nag-resign po ako sa company ko po. Wala na akong babalikan. Ulo ko. Saang country po kayo? Qatar Sa po. Qatar siya eh. Okay. Kailan nangyari yan? Ditong May lang din po. Kami umuwi, May 10, Okay, so gera na, no? Tapos, saan kayo daw ipapadala? sa Canada po. So, ano na tayo? North America na ang papupuntahan. O, ito naman. Magkano naman ang hiningi sa inyo? Bali ito 60,000 kasi kasama ko po yung jowa ko sa Qatar po. Magkasama kami, nandito rin po yung 260,000 para sa inyong dalawa. Opo. Ano daw ito? Para saan daw ito? Para daw po sa mabilisang processing dahil po daw ang aming maglalakad po daw ay yung pinakahit daw ng immigration, itong tinatawag na si Lagwitan, si Christopher. Gumamit pa ng pangalan ng totoong tao. Na-confirm po natin Kung saan diyan po rin namin sinesend yung pera po. Okay, na-confirm po natin na sa ating contact sa Bureau of Immigration. Wala po silang staff na Joel Joel Capua. Pero totoong tao kasi si Christopher Lagwitan ang Lagwitan. pagkakilala po sa amin. Totoong tao siya. Okay? Pero hindi siya, wala siyang kinalaman. Walang kinalaman doon sa taong yung kausap ninyo. Pero doon kami sa kanya nagsisend po ng pera Kanino? kay Lagwitan. Pero mukha po ni Joel Pabua ang nakakaharap sa amin. Tuwing magsisend kami ng jowa ko ng pera. At paano niyo pinapadala ang pera? Through online po sa aming BPI Bank. Hindi. Ano yung tumatanggap doon? GCash? O- Bangko din po niya.
Bangko rin na ang Una, pangalan? BPI po. Opo, BPI. Tapos nasa GoToMe Bank. Pangalawa po. Go Time. Opo. Oh. Sherry, ano yan ha? Kasi ang daming scam sa ganyan. No? Ang daming scam. Kasi ma'am, ang dami niyang pinangako sa amin. Pag nagbayad kami ng ganong pera, ibabalik din po yung pera sa amin pagkadating namin sa Canada. Tapos sino pong hindi masisilaw kasi po lagi kami nagdadasal kada meeting namin sa GC namin. Dasal? Opo. Ano Kasama dasal? namin yung agent namin. Magdadasal kayo sa Bago kami mag-uusap about sa pera. May pa ang... Ganon po ang usapan Dinamay lagi. pa ang Diyos. Kasi si Ma'am Connie yung agent namin talaga. Okay, kailan ninyo, sir, ay, hindi ko nakuha ang pangalan nyo. Pangalan nyo po? Armando de la Cruz po. Sir Armand, nawala tuloy ako. So, anong kailan nyo huling nakausap itong si Lorna Cruzat at si Joel Capua? Actually po, hindi ko po sila nakakausap. Agent ko lang po ang nakakausap po dito. Sino yung agent mo? Ronaldin L. Mendoza. Nasaan Nasa na yun Jordan eh? po yan. Nasa Jordan. Totoong Opo. tao ito? Kilala mo talaga ito? Opo, kasi yan magkaibigan ng anak niya at saka ng anak ko. Okay. Kanino mo pinadala yung pera? Kay Ronaldin o dito kay Lorna at Joel? Si Ronaldin ang naningil sa akin. Unang bayad ko ay anak niya ang nag-send dito sa anak ni Rosat Pangs. Okay. So dapat damay yung mga ahente Opo, na yung agent. ginamit ninyo. Hindi lang itong si Lorna Cruzat at si Joel Sila po kasi yung pinaka-mastermind. Capua. Okay. Una siguro natin kausapin si Yusek Bernard Olalia ng Licensing and Division Services ng Department of Migrant Workers. Yusek Bernard, magandang hapon po sa inyo. Boss, magandang hapon po, Attorney Aina, sa mga OFWs po na kausap po natin ngayon at saka sa mga nanonood po. Yes po. Mukhang hindi po talaga natitigil itong mga scammers. Ano po, Yusek? Kasi tulad nito ngayon, there is no legitimate agency or manning agency. Tama ako? Yes po. Walang tinatawag na recruitment agency ito. Mga tao lang using names, Yusek, ng mga ahente also at saka even may mga posisyon. At paano po ba ang sistema sa ganito ng pagrereklamo? Alam niyo po, hindi talaga titigil hanggat may manloloko at saka may nagpapaloko. No? Yun nga. Dalawang bagay po yan eh. Oo. Titigil lang po yan kapag ka ang mga OFWs natin ay marunong at hindi nagpapaloko. Yes. No? Kasi matagal na po natin sinasabi, iisa ang modus operandi nila. Iisa ang ginagawa nilang paraan. Paulit-ulit po natin sinasabi, huwag kayo makipag-transact online. Huwag kayo makipag-transact sa mga ahente. Huwag kayo makipag-transact pag sa Facebook nyo lang na sila nakita, na-post, natanggap. Palagi po, pupunta kayo sa opisina. Sa opisina, may pangalan. Ang opisina, hindi lang isang tao, 2 tao. No? Mahigit 10 po yun. Napakalaking opisina yan, yung mga opisina ng lisensyado nating ahensya. Tapos Yan. ang pagbabayad, hindi rin online. Doon mismo sa opisina. At yan ay may resibo. At ito ang pinaka-importante sa lahat. Yun. Huwag magbabayad hanggat hindi pumupunta sa DMW. Yes. Kinakailangan dalhin muna sila sa DMW, kukuha ng Overseas Employment Certificate at saka lang magbabayad. Okay? Yun. At Napakasimple po. Napakasimple. Yan. Oo, yun lang po. At saka Yusek, di ba, walang shortcut sa mga ganito. Yun ang paulit-ulit na sinasabi rin ni Senator Exactly. Idol. Wala pong shortcut, Opo. ha? Kahit na gaano Opo, pa ka... exactly. Kahit gano'n nyo pa kakilala at kahit gano'n ka-legitimate yung nagpakilala, tandaan nyo yan ha, kasi yung nagpakilala sa inyo, probably, mga naka-transaction na ninyo at maayos. Pero hindi kasi sila ultimately yung magiging responsible Pero ma'am, Yes. nakipagkita sila sa amin sa MUA noong May 19. Lahat ng agent po. Sino itong mga agent na ito? Yung Lorna? Wala po dyan kasi si Lorna ay nasa Riyadh, ay nasa Qatar po. Okay. Maging yung agent ko pong si Connie po, nasa Okay. Riyadh. Yung si... Yung mga galamay po nila ang nandoon po. Pero ulitin ko, may mga opisina ba yung mga yun? Wala po. Yun. Mga Puro pangako. pangako. So ilan kayo na nagpunta doon sa MOA? May mga litrato ba kayo? May pictures ba kayo? May video kayo? May mga pictures po kami na nakasama namin po sila. Okay. Kasi makakatulong yon pagka
Kasi mahuhulog ito, parang human trafficking na ito eh. Si Chief naman, Sally Laguardia ng Human Trafficking Division ng NBI ang makakausap natin. Magandang hapon po. Hello po, magandang hapon po sa inyo. Yes, Sa ma'am. mga complainant at sa Yes. inyong mga tagapakinig. Yes, Ma'am Sally, live po tayo ngayon. Ako po si Attorney Aina at kasama ko po si Shari. Ma'am, ito pong mga nanloko sa kanila, they are individual persons. Mukhang wala naman, hindi po sila covered ng kahit na anong, walang maibigay na pangalan ng agency eh. Walang recruitment agency ito. But individual persons po promising travel. Pasok po ba ito? Travel and work, no? Opo. Ang singil sa kanila, magkano sinisingil? Iba-iba po, ma'am. May 180,000, Diyos ko. 130,000, 60,000, may 70,000. Gandang negosyo ito. Sir, sa inyo, magkano? 60 po. 60,000, 60 rin po. 60,000. Ma'am Sally, ano po ba ito? Sakop ba ito ng human trafficking? Pwede po, base po dun sa mga narinig ko na complaint po ng ating mga kasamahan, papasok po ito sa illegal recruitment. Although large scale na po ito, considering na more than 3 ang ating complainant. At saka sila rin po, yung grupo na yon, mahigit ko, ilan yung mga nakipagkita sa inyo doon sa MOA? Mahigit pong nasa 11 sila? O, more than 10. More than 10, ma'am, na nagpapanggap ng mga recruiter. Bukod pa dun sa mga nasa okay. ibang bansa. Yes, ma'am. So, indicated na rin po yan. So talagang pasok na pasok po yan sa economic sabotage. At lalo na dahil medyo malalaki yung kinuhang pera sana, I wouldn't be surprised kung in the millions ito na 13 million. sa inyo pa lang yan na Opo. nakakalam. Pero ngayon na pinakita natin yung picture nung Lorna Cruzat, si Pangs ba Yes yun? po, opo. Ni Joel Capua, tapos yung mga ahente pa ninyo, yung nandun sa Qatar, at saka Riyadh po. sa Riyadh, Sa Jordan. sa yung Jordan, siguro yung mga yon nakakakuha rin siguro ng komisyon yun. Meron po, umamin po sila. Opo. Sa Canada po, 25,000 ang usapan ng bawat agent. Tapos sa Japan po, 15K. So kung makakakuha yung legitimate ninyong kilalang ahente, meron silang 15 o 25. Opo. Depende per head. Per head. Pag Canada, 25. Pag Japan, 15. Mario Josep. Okay. Balik ako kay Yusek Bernard Olalia. Sir, hindi po tayo nagkukulang talaga sa pasabi. Pero mukhang lagana pa rin. Meron ba tayong mga actual na nakakasuhan kaya na ano dito? Natutotohanan sila? Kay Yusek Bernard? Or kay Attorney Sally? Yes Naputol. po, marami po tayo nakakasuhan. Yes, ma'am. Ng illegal recruitment po. Although ang problema po kasi natin kapag nag-file po yung ating mga complainant ng kaso, minsan po hindi na po sila nagpa-follow up. So, yun ang problema natin. During hearing, kailangan po yung appearance nila pero hindi na po sila nag-a-appear. Kaya po minsan nadidismiss po yung kaso natin. Yun ang mahirap. Yun ang mahirap. Kayo bang nandito? Handa kayo na ilaban ito? Yes po. Yes po. At saka ma'am, may tanong pa po ako. Sige. Pwede po bang ma-deport po yung mga nasa ibang bansa po? Kasi yung mga agent po namin. Okay, kailangan muna may kaso. Opo. Pero ipapapaliwanag natin. Attorney Sally, meron po ba tayong proseso para itong mga ng biktima sa kanila na nasa ibang bansa ay mapabalik dito? Interpol ang kailangan natin dyan. Tama ba ako, ma'am? Medyo komplikado po yung proseso when it comes to deportation po ng mga subject natin. Kailangan lang po meron tayong treaty between that country bago tama. po natin siya siguro mapadeport. So medyo komplikado po yun. Siguro mag-concentrate muna po tayo sa pag-file ng kaso dito sa Pilipinas. At kapag na-issuehan ako ng warrant, tingnan po natin kung paano po yung proseso na susunod. Yes. Tama yun, ma'am. Ano? Kailangan muna may kaso dito. Opo. Oo, may kaso muna na pagbabasihan and then depende kung ano ang relationship natin doon Kasi sa po, bansa yung na kinalalagyan nila. Kasi po yung tinuturo pong pinaka-mastermind si Lorna is mas tapang pa po.
GC po. May anak siya. Meron po. Yung Tsaka anak, yung ex-husband. parang ang Yes, bata parang naman ganyan. itong si Lorna. Ilan taon yung anak niya? 20. Kasi po, Nandito sa Pilipinas. Yes, kasi po, Anong pangalan ng anak? Sa kanya po pumasok lahat ng pera. Anong pangalan? Maria Micaela Cruzat. Maria Micaela Pamplona. Okay, nasaan yung litrato? I-upload rin natin yung kasi saan hindi bansa po, siya? hindi po tatapang Nasa si Qatar Lorna. ba? Si Lorna? Opo, Doha. sa Qatar. Doha, Qatar. Qatar. Si Lorna, nasa? Sa Qatar po. Sa Qatar, si Lorna. Sa ngayon, anong trabaho niya doon? DH daw po. Ang tapang-tapang po niya sa amin. Sanali, hindi ko minamaliit ang mga DH ha? Opo. Pero kung nagdi-DH siya, hindi ba siya masyadong busy na sa amo niya para mag-recruit pa ng ganito? Marami po siyang mga galamay. Madami po siyang galamay, mga agent po. Pero siya ang tinuturing mastermind, nasa kanya lahat daw ang pera. Yan po yung anak na tumatakbo. Okay. Sino ang nakapagkita na personally doon sa anak? Ako po. Yan, marami po dito. Tsaka po yung nanay. Na humarap yung anak sa inyo, personal. Tsaka yung nanay. Meron pong Yung nanay po tumatanggap din po ng pera. Sino nanay? nanay ni Lorna po. Anong pangalan ng nanay ni Lorna? Criseta Cruzat po. Cristeta Cruzat. Cruzat. Ba't iba ang apelido ng anak? Kasi may asawa siya. Sa asawa po. Asawa. Okay. Ay, nako. Lahat ba kayo pinangakuan na Canada ang punta ninyo? Canada, Japan. Canada, Japan po. Canada, Japan. Japan. Ako Canada. Yes po. Japan. Sagot sa kahirapan. Dapat ngayon po yung flight daw po namin sana. Oh, pero wala. Pero Ngayong araw na ito. Ano daw ang trabaho ninyo sa anong trabaho sa Canada? Nag-aantay Skilled kayo? workers Farmer po. po. Farmer po. daw po. Farmer kami. Housekeeping. Factory worker po. Sa Canada. Hindi po, Japan po ma'am. Sa Japan. Sa Nestle, Nissin company daw, Calbee, yun po ang pinangako sa Kasi amin. po may mga ano pa kami, may mga kontrata pa po. Nako. Ito ang magagawa natin dito is syempre yung for awareness ano. At saka tutulungan kayo na magsampa tayo ng kaso laban dito sa kay Lorna Cruzat, no, ang nirereklamo. Kasi pwedeng unang-una ipaalam muna natin doon sa recruiter niya para kung saan man siya nagtatrabaho ngayon. Gusto ko po siyang alam yun. ma-report at harapin yung lahat mga pinagsasabi Kaya nga, niya po. pero bago mangyari yan, kailangan tayong sumunod sa proseso. No? Paulit-ulit nating sasabihin, ha? Pagka malaking pera ang hiningi sa inyo, tagilid tayo dyan. Ha? Dahil hindi ganyan ang sistema. Maliwanag na maliwanag yung pag-explain sa atin ni Yusek Bernard kung paano ang sistema. Huwag na huwag tayong maniniwala. Ha? Nagtiwala po kami gawa ng yung anak po niya, tsaka nanay niya. Involved po dyan eh. Kaya po kami nagtiwala. Kaya nga ma'am, Pero sandali lang, kasi yung anak niya, unang-una 19 years old. Sa palagay nyo, isang 19, 20 years old ay may kakayahan. Hindi ko minamaliit ha. Pero napakalaking proseso at operations ng pagre-recruit at pagpapalabas ng mga trabahante papunta sa ibang bansa. Sabi po niya kasi matagal na daw po niyang kilala yung IO na yun, ma'am. Kababayan pa daw po niya. Alam nyo, kung totoong tao man yung immigration na yun, malamang tanggal na yun. Kaya nga po gusto Kaya namin nga, siyang tiwala maharap kami. eh. Si Lorna. May binigay bang pangalan ng immigration officer? Ayun nga po Nga yung si Jude po, na isa lang po. Yun, wala rin, hindi totoong tao yun. Late na lang po namin nalaman, ma'am, na ano na rin po siya dito sa... Tanong ko pa isa, meron ba kayong kilala na talagang napaalis nila? Wala pa. Wala po. May sinasabi sila, pero hindi ninyo alam kung totoong tao yun. Pang Cruzat, ma'am, 13 years na daw po siyang nagpapaalis. Ilang taon na ba siya? 13 years na daw po siya doon. Oh, pero siya mismo, ilang taon na ba siya? Kung meron siyang anak na Mga 20 40 years na po old, ata siya. okay, kung 40 plus na siya, 13 years na yung ginagawa ito, ibig sabihin, nagsimula siya late 20s, halos mas bata pa kaysa sa inyo. At alam yung ganun sistema, uulitin natin, Shari, para hindi uminit ang ulo mo. Shari, ha? Hindi natin sinisisi, ha? Ang ating mga nabiktima ng buong buo. Pero malaking responsibilidad natin, bawat isa, ha? Ang alamin rin kung ano ang proseso. At higit sa lahat, no shortcuts. Lalo na pagdating sa ganito. Dahil unang-una, paano kung sumablay doon? Tapos ang mga papeles nyo pala hindi tama. Unang-una po ma'am, sinasabi, yung binibigay nila sa aming kunwaring itong contract, pinapatawagan nila sa amin mismo yung company.
Tapos, Hindi. sila-sila rin yan. Hindi namin naman po naisip na ganun. Sila-sila Kasi rin kaya yan. kami ganun. Ganito yan, oh. Tawagan mo ito, ha? Basta tawagan ni Shari. Hello? Ako nga ito. Alis na kayo kagad. Sila-sila rin yan. Tapos uunahan muna kami ng dasal, prayer meeting, tsaka Bible. So, sino pong hindi po maniniwala dun? Tapos uunahan kami ng mga Ang ano lang yan, ma'am. Kaya po, pasensya na po, no? Kaya nagagalit din po si Senator Raffy. Kasi dapat po aware po talaga tayo sa proseso at hindi po nagkukulang yung programa na Wanted sa radyo na Kahit magbigay ang po ng DMW. paalala. Every week po kami halos nagsasalang. Tama po ba, mga sir? 'Di ba? Every week po nagsasalang si Senator Raffy ng mga ganitong kaso. Alam ko naman, nanonood kayo ng Wanted sa radyo, tama po. Opo. At dapat alam niyo na po yung process at maging maingat po tayo. Opo, sa kapakanan niyo din naman po ito. Kaya po tayo sa standby din po ng Human Trafficking Division po ng NBI. Iaano naman natin ito sa NBI. Yes. Palagay ko, sasamahan Shari, po kasi natin. pag nanonood sila ng Wanted sa radyo, yung tungkol lang sa mga pag-ibig, yung tinitingnan. Kaya nga. Naalala nila eh. Oo. Pero sasamahan naman po namin kayo. Huwag po kayo mag-alala. Sasamahan po namin kayo sa opisina po sa tanggapan po ni Yusek Bernard Olalia ng Licensing and Division Services po ng DMW. And i-assist din po namin kayo kay Attorney Sally Laguardia, Yes. ng chief po ng ating Human Trafficking Division ng NBI. Pero meron po ba kayong panawagan kay Ma'am Lorna? Sige po, simulan niyo po, sir. Meron po, ma'am. Sige po. Baka nanonood po siya ngayon, sir. Ma'am Lorna, siguro napapanood mo kami sa kalagayan namin ngayon. Napakahirap po ng ginawa nyo. Hindi lang po isang tao ang pinervisyon nyo. Kaya dapat po, panagutan mo sa amin itong ginawa nyo to. Hindi nyo po alam, may nagbenta ng tricycle, may nagbenta ng bahay, may nagsanla, may nangutang ng mga 5-6. Oh. May nag-resign ng trabaho, may galing ibang bansa na may trabaho stable. Pinauwi nyo nang dahil sa pinangako nyo opportunity sa kanila. Noon, nagagalit ka sa akin kasi sabi mo, ba't ang dami kong kuda, ang dami kong tanong. Tapos, bandang huli pinangakuan mo ako ng pag hindi kita napalis ng maayos, ibabalik ko ang pera mo. Oh, tapos pagka nag-back out kami, sabihin mo, blacklisted kami for life sa immigration. Oh, mababan for 5 years sa mga lalabas ng bansa. Kayo po, Ma'am Alex. Ay, Ma'am Mary G. Kay Ma'am Connie Pasa, ma'am, tsaka kay Lorna. Doon kay Ma'am Connie naman po. Huwag niyang kasi siya unang-una ang nag-ano sa amin sa matatapos niyang salita, ginagamit niya pa yung Bible para lang magbigay kami ng pera. At lalo na diyan kay Lorna, naubod na ang yabang. Kapag may sumagot sa kanya, lagi niya sinasabi na ipapatira niya or papadeploy niya niya dyan sa immigration na yan. Ngayon, gusto ko siyang humarap sa amin, hindi yung puro yabang. Kasi ang hindi lang ang dito yung buhay namin sira na lahat kasi nag-resign na kami at wala na kami babalik ang trabaho. Sana, kung may puso pa kayo, sana tumigil na kayo. Ulitin po natin, kanino pinapadala ang pera? Kaninong pangalan? Kaya nga, pangalan ng anak? Maria Micaela Sa amin, Pamplona. Maria Micaela Pamplona. Apo. Account ba ito na bangko o GCash? Meron pong bangko, mayroong cash na nagbayad Okay. po. So yan, ihanda nyo yung mga proof ng pag-deposit ninyo kasi magagamit yan ng NBI para i-trace. Okay? Si kaninong ibang pangalan pa? kay Christopher Laguetan na sinasabi nilang pinaka-head ng immigration. Okay, Christopher Laguitan. Okay, pero minsan kasi sasabihin na gano'n, pero yung pala, yung pangalan, hindi. Wala. Yung QR code lang ang pinapadala, di ba? Kanino pa? Meron pang ibang pangalan? Mitch Gudia. Mitch Gudia. Robert Angeles. Naku, Diyos ko, ang daming mga Arlene? Arloyd Paglinawan. Okay. At ito ay, bangko ba yan? BDO. Ayan. GoTime. BDO. BPI. Anong ganyan, ano? BPI. Okay. Pag bangko, makikita at matitrace kung legitimate. Pero again, dahil may bank secrecy kasi, kailangan mo na may kaso. Ha? Sindikato mo,
may kaso muna. Tama si Odette, sindikato ito. Mukhang malalim ito. No? Hindi natin isinasantabi yung posibilidad na may mas malaki pang organisasyon na ginagawa ito. I mean, na ano sila? Opo. Kumbaga, nasasangkot dito. Maaari rin na may kinalaman rin ang mga taga-ibang bansa. Pwede rin ganun. Ha? Kasi po hindi po magmamatapang sa amin si Lorna po. Kung wala siyang kapit talaga. So kukunin natin yung mga buong pangalan ng mga ito kasi kung nandun si Lorna as an OFW, may record yan siya dito. No? Okay. Ngayon, ito kasi I am assuming na yung iba sa inyo hindi pa talaga nakakaalis, no? Merong mga umuwi. Tama? Fresh po kami. Hindi pa. Merong first time po, timer first time na po namin. umaasa. Nasaan ang mga first timer na gustong mag-abroad? Ang dami. Ang gugwapo at ang gaganda ninyo. Dali ninyong lokohin. Huwag kayong ganyan sa pag-ibig, ha? Sus, Mariosep. Bali, Ah. gawa sila sa ano, ma'am, sa Parañaque City Hall po, yung kanyang anak at saka po magulang at saka po si Ma'am Mitch. Na parang gusto nila kami bayaran na aregluin kami. Tagta 20 to 2K. Na-opera kami ng 5,000, gano'n, 2,500. Ay, doon na sila. Kay Attorney Sally Laguardia managot nito. Ipapatrack na lang po natin Oo. sila. Again, para po tayo ay makapag-deport po dito kay Lorna, Kailangan may kailangan kakaiba po po. natin ang mag-file ng case. Kaya nga po sasamahan po namin kayo sa NBI and Saka mas gusto DMW. po namin mas madali ang process nila kasi as long as nandun sila sa ibang bansa, mas marami pa silang mabibiktima. Totoo Opo. yan. Sige po. Isa-schedule po natin yan. Sasamahan po kayo ng reporter po namin sa NBI and DMW po. Okay po. And next time po, mag-ingat na lang din po tayo. Tripling ingat po, mga ma'am and sir. Kasi Tsaka- hindi po nagkukulang si Senator Tulfo Oo. ng paalala po. At talaga. kailangan i-follow through, ha? Baka mamaya, 65 kayo. Tapos, pagdating ng panahon, 6.5 na lang. Kaya naman siguro po ma'am hindi Ha? napapalo up dahil ang iba nga po galing mga probinsya nawawalan po ng mga panggastos. Yun. Yun ang mahirap, ma'am. Walang mga matitirhan. Kaya po Sahe. ganun po ang Kasi nangyayari inubos na yung sa pera bawat ninyo isa. sa scam. Ubus na. Yun. Yung Kaya iba ngayon malakas ang puro loob ang utang. ng kailang mastermind. Pagka ganon, pwede naman na pwedeng mag-special power of attorney. SPA po. Okay, sa isa, dalawa, o tatlo, o kahit 5. Para yun ang talagang lalaban. Okay? Sige po. Ay, Shirley. Sige po. Kausapin na lang po namin kayo sa kabilang studio. Salamat po, mga ma'am, sir. Magandang hapon po. At maraming salamat kay Yusek Bernard Olalia na walang sawa na sumasagot sa atin lalo na sa mga ganitong uri ng pagsascam. Yusek, maraming salamat po. And